Bago ko simulan ang kwento, magpapasalamat muna ako sa mga lahing babaylan members ko na sila Ma'am Baby Saralyn Armado, Sir John Gutang, Ma'am Michelle Cedron, Ma'am Roslyn Arante, Ma'am Aubrey Delgado, Ma'am Yen de la Peña, Ominous Cookie. Subscribe din kayo sa kanya. Magaling na horror narrator yan, kaya sana tulungan din natin siyang maka 1K subscriber. At sa nag-iisang punong babaylan member ko na si Ma'am Josephine Juanite Robielos. Ano pang hinihintay natin? Simulan na. Ang kwentong ito ay mula sa ating tagapakinig na si Eva Marie Camarin. Karanasan ito ng ate niya. Nangyari noong 2020 sa lugar ng Dinapigue, Isabela. Halos 2 taon pa lang ang nakakaraan. Nakilala ni Kim ang asawa nitong si Jake dahil magkasama sila sa trabaho sa Maynila. Tubong Maynila naman talaga itong si Kim. Pero ang asawa niya, tubong Isabela, at nangungupahan lamang ito sa Maynila dahil andun nga ang trabaho niya. Hindi nagtagal, nagdalang tao itong si Kim. Kaya naman ang nangyari, ikinasal din ang 2 nung taong yun. Dahil nga legal na mag-asawa na itong dalawa. Naisipan ni Jake na pahintuin na sa trabaho itong asawa niya at iuwi na lang ito sa probinsya. Ayon kasi sa kanya, mas maaalagaan ito doon ng mga magulang niya at makakakain din ng masustansyang pagkain na bagay naman na nararapat kay Kim. Magpapasko noon at bakasyon na din ni Jake sa trabaho. Kaya ang ginawa niya, umuwi ang 2 ito sa probinsya nila Jake upang doon magpasko at iwan na din ni Jake ang asawa niya doon. Maayos naman ang pakikitungo ng pamilya ni Jake kay Kim. Sabi nga ni Kim, alagang-alaga daw siya ng magulang ni Jake, maging ang mga kapatid ng asawa niya. Gaya ng mga tipikal na bahay sa probinsya, ang bahay nila Jake ay gawa sa semento, pero malaki-laki din naman ang bakuran ng mga to. Sa paligid naman ng bahay na yun, puro halamang tanim ng biyenan ni Kim. Sa likod naman ng bahay, may 2 puno ng duhat. Kaya naman nung makita ni Kim yung duhat na yun, dala nga nang naglilihi pa siya. Yun palagi ang kinakain nito sa maghapon. Kinukuhanan siya ni Jake nun, tapos bubudburan niya ito ng asin. At yun ang unti-unti niyang kakainin sa maghapon. Dumaan na nga ang Pasko at Bagong Taon. Kailangan nang bumalik ni Jake ng Maynila upang magtrabaho. Wala namang problema kay Kim dahil nung mga panahon na yun, palagay na ang loob niya sa buong pamilya ni Jake. Dagdag pa nga niya, tila daw siya ang tunay na anak ng mga biyenan niya kesa kay Jake dahil sa sobrang pag-aalaga ng mga to sa kanya. Ilang buwan pa nga ang dumaan hanggang sa dumating ang 7 buwan ng pagdadalang tao niya. Ang sabi ni Jake, uuwi siya sa susunod na buwan at mananatili na muna doon hanggang sa makapanganak siya.
Tuwang-tuwa naman si Kim noong mga panahon na yun. Dahil maayos at wala naman siyang nagiging problema sa pamilya ng asawa niya, maging sa pagdadalang tao nito. Hanggang isang gabi, habang mahimbing siyang natutulog sa kwarto niya na nasa bandang likuran ng bahay, nagising siya dahil nararamdaman niyang tila ba may taong umaakyat sa puno ng duhat. Dahil yung ibang sanga nito, tumatama sa bubong kung nasaan siya. Yun bang kapag tinapakan mo yung sanga ng puno, di ba? Bumababa yung tinatapakan mo. Yun at yun nga ang paulit-ulit na tumatama sa bubungan niya. Hindi niya inisip na hangin yun. Dahil kung hangin man yun, kaliwa o kanan lang ang galaw ng sanga na yun. Pero hindi Baba at taas ang galaw ng sanga at tanging mabigat na bagay lang ang pwedeng makapagpayuko sa sanga na yun. Hindi na muna siya natulog noon dahil iniisip niya, baka magnanakaw yun. Tapos, pasukin siya. Nung panahon na yun, walang harang na bakal ang nakakabit sa bintana niya. Kaya madali siyang pasukin doon. Ilang minuto din niyang pinakiramdaman ng puno na yun. Pero maya-maya pa, tumahimik naman yung puno. Kaya naman nakatulog na din siya nun. Kinaumagahan ay agad niyang ikinuwento ang pangyayaring yun sa mga biyenan niya. Hindi naman makapaniwala ang mga to. Dahil hindi pa naman daw nila nararanasan ang ganun. Pero sinabihan siya ng mga to na kapag naulit pa yun, huwag siyang mag-atubiling tawagin ng mga to dahil baka may nagbabalak nga ng masama sa kanya o maging sa buong pamilya. Bandang tanghali, habang nakikipagkwentuhan si Kim sa mga kapatid ng asawa niya sa balkonahe nila, may lalaking bigla na lang huminto sa tapat ng bahay nila. At inalok si Kim na kung gusto niyang bumili ng paninda nitong tapa ng kalabaw. Sa totoo lang, hindi pa talaga siya nakakatikim ng kahit anong uri ng karne ng kalabaw. Tinanong niya ang mga kapatid ng asawa niya kung masarap ba ito. Sinagot naman siya ng mga tunang, talaga namang napakasarap ng tapa ng kalabaw. Nilapitan ni Kim ang tindero para tignan kung ano ba ang itsura ng ganong karne. Paglapit niya dito, pansin niya kaagad na may kakaibang amoy itong taong to. Yun bang amoy maanggo na parang amoy hayop? Pero ang ipinagtataka ni Kim, nakatitig lang ito sa tiyan niya habang panay ang labas ng dila nito. Na akala mo'y binabasa palagi ng laway niya ang labi niya. Medyo nawirduan siya sa ikinikilos ng taong yun. Kaya bahagya niyang tinakpan ng mga kamay niya ang tiyan niya. Parang natauhan naman yung lalaki mula sa pagkakatitig nito. At ibinaling na lang niya ang tingin niya sa mata ni Kim. Tinanong ni Kim kung pwede ba niyang makita ang paninda nitong lalaki. Yung lalaki naman, ibinuka yung bayong na pinaglalagyan ng paninda at hinayaang si Kim na lang ang tumingin dito. Isa-isa namang tinignan ni Kim ang mga karne na nakabalot sa plastik. Kita niyang mamula-mula ang mga karne nito, kaya alam niyang sariwa pa ang mga to. Habang hinahalungkat ni Kim ang laman ng bayong, narinig niyang tila bumubulong naman itong lalaki. Hindi niya alam kung nagsasalita ba yun o kumakanta. Nung napatingin siya dito, kakaibang pagtitig din sa mga mata niya ang iginante ng lalaking yun. Sa pagkakatanda niya, hindi niya maipaliwanag kung bakit nanatili lang din siyang nakatitig dito. Hanggang sa nagsabi ang lalaking yun sa kanya ng, subukan mo munang tikman itong paninda ko.
Ibibigay ko muna sa iyo ito ng libre. Kapag nagustuhan mo, tsaka ka na lang bumili. Araw-araw kitang dadaanan dito. Nung oras na yun, hindi alam ni Kim kung bakit nagmamadali siyang lutuin at matikman kaagad yung tapa na yun. Pag-alis ng lalaki, dali-dali niyang dinala sa loob ng bahay yung tapa para lutuin kaagad. Sinabihan niya ang biyenan niyang babae na binigyan siya ng tapa ng kalabaw ng lalaking naglalako nito, na bagay naman na ipinagtaka ng biyenan niya dahil kahit kailan wala namang dumaan doon o naglako ng tapa ng kalabaw. Pagbukas ni Kim ng pinaglalagyan ng tapa, umalingasaw ang napakabahong amoy sa loob ng bahay. Kaya naman ultimo ang biyenan niyang lalaki na nooy nagpapahinga sa kwarto nito napalabas dahil sa tindi ng naaamoy niyang baho. Agad naman na hinanap ng biyenan niyang lalaki kung saan nanggagaling ang mabahong amoy na yun. Nilapitan nito si Kim at nakumpirma niya nga na doon nanggagaling sa daladalang karne ni Kim ang mabahong amoy na yun. Nung tinignan ng biyenan niyang lalaki yung karne, laking gulat nila nang makita nilang may nakahalong tila daliri ng bata sa karneng dala ni Kim. Nagtataka naman si Kim sa mga sinasabi ng biyenan niya. Yung mabahong amoy, maging yung daliring sinasabi ng mga to, hindi niya kasi naaamoy at nakikita ang mga yun. Medyo tumaas ang boses ng biyenan niyang lalaki at sinabihan siya ng, "Hindi mo ba nakikita at naaamoy yung dala mo? Tignan mo nga mabuti. Kanino ba galing yan?" Takot namang sagot ni Kim. Ibinigay lang yun sa kanya nung lalaking naglalako ng tapa at pinapatikim sa kanya ang lasa nito. Gawa ng doon ipinanganak at tumanda ang biyenan ni Kim. Hindi lingid sa kaalaman niya ang paraan ng mga aswang kung paano ito mangbiktima ng tao. At isa na nga doon ay yung pagpapakain nila ng kung ano dito para mapasunod nila ito at para madali nilang maisasagawa ang plano nila sa taong yun. Bukod dun, nagdadalang tao pa si Kim nun, kaya isa din yun sa mga maaaring dahilan upang biktimahin ng mga nilalang na to ang manugang niya. Kaagad na tumawag ng manggagamot ang biyenan niyang lalaki upang makumpirma niya kung may aswang nga ba na nagtatangka kay Kim. Pagdating ng manggagamot, nung makita pa lang nito yung karne, napamura kaagad to at kinumpirmang sa aswang nga galing ang mga karne na yun. Nabanggit naman din ng biyenan niya sa manggagamot na tila ginagamitan ng kung anong mahika si Kim dahil nga siya lang ang nagbubukod tanging hindi nakakaamoy at nakakakita ng kakaiba sa karne na yun. Ang ginawa ng manggagamot, nag-orasyon ito at diretsong iniihip sa tenga ni Kim. Maya-maya pa, bigla na lang nasuka si Kim dahil sa tindi ng baho na naaamoy niya. At doon pa lang niya nakumpirma ang kanina pang dinadaing ng mga biyenan niya. Kaya naman ganun na lang ang pagkagulat niya sa pangyayaring yun. Hindi niya akalain na totoo pala ang mga aswang at ikinatakot pa niya ito dahil siya mismo ang bibiktimahin ng nilalang na to. Pero akala ni Kim, hanggang doon na lang ang mararanasan niya pagdating sa aswang. Ang hindi niya alam, may matindi pa palang mangyayari hanggat nandun siya sa lugar na yun. Naglagay yung manggagamot ng pangontra sa aswang sa buong bahay na yun. Binigyan din siya nito ng telang pula na may pabilog na bagay sa loob
upang pangontra din o pangtaboy sa aswang para hindi na maulit pa ang nangyari. Hindi na din niya uli nakita yung lalaking nagtitinda ng tapa ng kalabaw. Kaya naman nung panahon na yun, panatag na ang loob niya. Sumapit na ang 8 buwan ng pagdadalang tao niya. At tuwang-tuwa siya nun dahil umuwi na ang asawa niya at matatagalan ito doon hanggang sa makapanganak siya. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang mag-asawa, bigla na lang siyang naalimpungatan dahil malikot yung bata sa sinapupunan niya. Pupunta sa kaliwa, sa kanan, at kung minsan pa'y bumabakat pa ang mga paa nito sa balat ni Kim. Nung una, tuwang-tuwa siya noon dahil pakiramdam niya nagmamadali nang lumabas ang anak nila. Kaya naman pinabangon niya ang asawa niya para ipakita dito ang nangyayari. Pero ilang minuto pa ang lumipas, nanakit na napakatindi ang tiyan niya. Nasa pakiwari ni Kim, parang hinihiwa ang balat niya mula sa loob. Napalitan ng sigaw at pag-iyak niya ang kanina'y masayang pangyayari. Pinagpapawisan na siya ng malamig nun. Kaya sa taranta ni Jake, binuksan niya ang bintana nila para makalanghap ng sariwang hangin ang asawa niya. Agad nitong pinuntahan ng mga magulang niya sa kabilang kwarto dahil hindi na niya alam ang gagawin nun. Maya-maya pa, narinig na lang ni Jake na sumigaw ng napakalakas si Kim na akala mo'y takot na takot. Maging ang mga magulang ni Jake noon napatakbo dahil sa pag-aalala na baka napapano na ang manugang nila. Pagbalik nila Jake at mga magulang nito kay Kim, halos mawala sa sarili ang nanay ni Jake nung makita nilang may nilalang na may namumutla at nagkikintabang balat. Naglalabasang mahahaba at matutulis na mga ngipin habang tumutulo ang mga laway nito. Nasa loob na ng bintana ang kalahati ng katawan ng nilalang na yun. At si Kim naman, nasa lapag na nun at malapit sa pinto. Napanay ang iyak katakot na takot habang nakatingin sa nilalang na yun. Si Jake at ang tatay naman niya, agad na pinagmumura ang nilalang na yun. Sabay mabilis na kumuha ng itak itong tatay niya. Yung nilalang naman na yun, nag-alangan na pumasok pa ng tuluyan. Madali itong umatras at dali-daling tumakbo papunta sa likod ng bahay nila. Agad na pinakalma at pinainom ng tubig ni Jake ang asawa niya dahil natatakot siya na baka kung ano pa ang mangyari sa mag-ina niya. Nung kumalma na si Kim, agad niyang sinabi kay Jake na hindi siya pwedeng magkamali, na yung nilalang na yun, yun yung nilalang na naglalako ng tapa ng kalabaw nung kamakailan lang. Kaya naman hindi na napanatag si Jake nung gabi na yun at binantayan na lang nila ng tatay niya ang buong bahay. Kinaumagahan, nagdesisyon si Jake na iuwi na lang ang asawa niya sa mga magulang nito. Dahil kahit na nandun siya sa tabi ng asawa niya, hindi pa din niya sigurado ang kaligtasan nito at magiging anak nila. Kaya naman yun ding araw na yun, kahit na delikado para kay Kim na bumiyahe pa ng malayo, pinilit na lang nila. Kesa naman mapahamak pa ang mga to sa bahay nila Jake. At awa naman ng Panginoon, nakauwi sa magulang ni Kim itong mag-asawa ng ligtas at doon na nga ipinanganak ang kanilang panganay. Sa kasalukuyan, magdadalawang taong gulang na ang anak nila ni Kim at Jake. Mabuti na lang, pinilit nilang makaalis sa lugar nila Jake. Dahil kung hindi, baka napahamak pa si Kim
maging ang panganay nila. Para naman kay Kim, wala mang naniniwala sa mga naranasan niya. Pero para sa kanya, totoo talaga ang mga aswang at gagawin nito ang lahat para makapangbiktima. At isa na nga doon, ang pagpapanggap na nagtitinda ng tapa ng kalabaw. Ayun oh, ayos. Biruin nyo, 2 taon pa lang ang nakakaraan nung nangyari ito. Ibig sabihin, andyan lang talaga sa tabi-tabi ang mga aswang na yan at nag-aantay lang ng pagkakataong makapangbiktima. Kaya sa lahat ng mahihilig sa libre, kilatisin nyo munang mabuti kung maganda ba talaga ang hangarin sa inyo ng taong magbibigay ng kahit na ano ng walang kapalit. Baka kaya ginagawa sa inyo dahil may balak na palang masama sa'yo. Yun lang. Dumako naman tayo sa shoutout ng mga mahal kong tagapakinig na sila Esa Regino, Eric Diaz, Sharo Abelio Lumio Angel Winks, at kay Neil Roswell. So paano? Hanggang dito na lang muna. Salamat.